Say good day, class. Today I'll be teaching you how to add artificial intelligence in your Android application or iOS application. So first, gawa tayo ng project. Pangalanan natin ng identifier na lang. Identifier. Okay natin. And then sa identifier, i-load lang natin siya. Yan. Then after nyan, so before I set down the different objects and the code that is needed, let's talk about muna yung artificial intelligence. Now, dito sa gagawin nating app, actually, gagamit tayo ng concept ng machine learning. So, ang artificial intelligence and machine learning, fields yan siya ng computation na ginagamit para ma-describe yung machines or systems na kayang i-simulate yung pag-iisip ng mga tao. So, yung AI and machine learning, they're not thinking like people do. What we are creating is we are trying to simulate how people think, no? So example ng machine learning, meron tayong Google search engine, mga social media content suggestions. When you input something, 'di ba? Kunyari mag-input ka pa lang ng word na app, sabay nag-auto-complete na si Google. That's an example of machine learning. So from the past searches, napansin niya na pag in-input yung app, the possible outcome will be Apple. Another example of machine learning is yung mga self-driving cars katulad ni Tesla. Now, ang gagawin nating app is identifier because gagamit tayo ng camera na mag-identify kung ano yung mga object na ini-scan sa kanya. Now, image classification is very important component sa machine learning. For example, yung self-driving car, instantly maka-classify niya yung images na nakikita niya. So, na-identify niya yung difference between pedestrian at saka green traffic light, no? O kaya, pedestrian versus yung another moving vehicle. So, dito sa MIT app, meron tayong extension extension. Na-click ko yung ano. So, meron tayong extension na, let me find it muna. Tinatawag na look. So, look extension is an example of machine learning. Mamaya import natin yan siya, ha? So, ano bang ginagawa ng look extension? So, ini-implement niya yung image classification. So, essentially, hindi na natin iproprogram, no? Kung paano mag-classify ng image yung camera natin. Gagamitin na natin yung already made code for that. So, overall goal ng program na to is to receive an image as an input and to give some words as an output. For example, tinapat nyo yung picture ng pusa nyo. So, ma-identify niya na yun ay pusa. Okay? O kaya, tinapat nyo yung toilet paper. Tinapat nyo yung camera sa toilet paper. Ma-identify niya na yun yung toilet paper. Okay, so let's start. So, una is mag-import tayo ng extension. Sabi ko, yung import natin is yung look, what do you call this? Look extension, no, sa MIT app. So, dinownload ko na siya. Choose file lang natin. Hanapin ko lang yung extension niya. Yan. I-send ko rin yung link ng extension na to para sa inyo. So, import lang natin. So, essentially, yung extension na to will be yung ating machine learning side. So, we don't need to code it. Din daw natin. Import. Okay.
So, depende sa bilis ng internet connection nyo, lalabas yan. Yan, yung look extension. Ayan, nakikita nyo na sa screen nyo na. So, na-import na natin yan. And then, sa object, simplihan lang natin yung UI. Lagyan natin ng status label, web viewer, classify button, spacer, toggle button, and then yung look extension natin. So, sa status label, we want it to put kung connected na ba siya dun sa extension natin or not. Yun yung gagawin ng status label natin. So, bago yun, maglagay muna tayo ng horizontal arrangement na layout para pwede natin silang i-divide. So, drag and drop nyo lang yan. After nyan, ilagay natin yung web viewer sa taas nyan. Yep, sa taas. Kasi yung horizontal arrangement, gagamitin natin yan siya sa buttons mamaya. And then, lagay tayo ng status label sa taas. So, palitan natin yan, yung property. Gawin natin status label. So, yeah, rename status label. Empty muna natin yung laman niya. And then, sa button or sa horizontal arrangement, lagay natin yung dalawang button natin, yung classify and toggle button. So, button, drag and drop nyo lang sa mismong arrangement nyo. Ayan. And then, magdagdag tayo ng spacer. So, sa layout din siguro yun. Spacer. So, gawin na natin label yung spacer natin. Pwede rin siguro yan. Ayan. So, ginamit ko lang yung label na parang spacer niya. Magbibigay ng space essentially. So, pwede natin gawin yung technique na yan. Sabay, gawan na natin ng empty space. Yep. Or, yeah, pwede yun kanina. Kahit anong text lang. And then, gawin natin text color na white na lang. Or none. Yan. So, yung isang text, gagawin natin for toggle button. Sorry. Toggle button. Then, yung isa naman will be for classify. So, ito yung button na pipindutin natin when we want our app to classify kung ano yung nakikita sa camera. Palitin natin text. Classify. And then, toggle. Okay. Pwede pa rin natin dagdagan itong ating label. Yan. Okay na siguro yan. And then, let's proceed na doon sa look extension. So, i-import na natin yung look extension kanina. So, lagay lang natin kahit saan. Yan naman ay non-visible component. Di naman siya makikita. And then, proceed na tayo sa blocks niya. So, dito sa gilid, makikita natin yung different objects na nilagay natin. Now, sa blocks, lagyan muna tayo, gamitin muna natin or tawagin natin loop. So, when loop 1, yung loop extension natin is ready, gagawin natin na yung button natin na classify will be enabled. So, hanapin natin yung set classify. Ayan, dot enable. So, gusto natin yung button natin will be enabled kapag ready na si classifier. Kapag hindi pa ready si classifier, hindi pa siya enabled. Okay? So, yung logic niyan, set classify dot enable to true.
And then we want yung status label natin, sasabi niya ready na. Status label. So, set status label to ready. So, add natin text. So, kapag ready na yung ating class, look extension, ibig sabihin connected na siya sa internet, pwede nang maglabas yung status label natin sa taas ng ready. And then, sa classify button naman gagawin niya. So, when classify, click do, call look extension. So, classify video data. And then, dito ulit. So, when look 1.classification, gusto natin ilagay set status label text to. Papalitan natin yung text ni status label. Sa list na ibibigay ng extension natin. Sabi natin select item list. So, bago nun, hindi ko ito. Select item list. Then, kukunin natin yung result. Gagawa tayo variable. Mamaya di-declare natin yung result variable. Sabay index of 10. And then, gagawin natin, sa toggle button naman, kapag na-click siya, ang gagawin niyan is call, tatawagin niya yung look extension natin. So, toggle camera facing mode. And then, gawa tayo ng error naman. If ever nagkaroon ng error, kailangan syempre merong ilalabas rin na information. So, dito lang sa baba. So, mag-initialize tayo ng variable. Gamit yung initialize global. Sabay pangalan nating error messages. And then, mag-create tayo ng list niya. Kasi mag-create pa tayo ng isa pang list niya. Ayan. So, kapag yung list niya is -1, ang ilalabas ng ating status will be classification not supported. So, ito ay error list lang ha, yung mga possible na lalabas. Classification. Kapag hindi gumagana yung extension natin. O kaya naman, may problem sa internet connection natin. So, punta natin -2, classification field, and then another. So, pag ganyan, dagdag lang kayo. Yan. I-click nyo lang yung sa gilid. So, siguro hanggang 7 gawin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. So, this will be -3. Cannot toggle camera and image mode. Then, this will be -4. Cannot classify image in video mode. -5.
Classify image and video pala. Cannot classify video and image mode. So again, these are the possible errors na mag-a-occur when there is something wrong sa ating application. May it be yung internet connection o mismo yung extension hindi gumagana. Invalid input mode. So ito yung mga pipilian niya. Pagpipilian niyang errors. Then for index number 7, web viewer required. And then, after ng list, syempre, kailangan natin yan siya initialize. So, kapag nag-error yung ating extension, so when look1 got error, isi-set natin yung status label natin. Set status label text. I-join natin siya sa mga possible errors. Error. And then, ilolook natin yung index o yung pair keys na ginawa natin kasi parang dictionary yan. Yung list na ginawa natin. Hanapin lookup. Ito. Lookup in pairs key. So, i-get natin si error code. Get error code and then syempre, i-get din natin yung global error message na ginawa natin. Yan. So, ayan yung ating code. Ganyan lang kasimple. So, meron tayong code for error. Here are the list of error. So, ito naman yung sa mga classification natin sa toggle natin and sa classify button natin. So, gagawin natin, bibuild na lang natin to. Build and then we will try it for ourselves. Okay, so before I forgot, dito sa look extension, piliin natin yung web viewer 1 ha. So, kailangan natin set yung web viewer 1 para gumana siya. Okay? So, sa input mode, okay na siguro na video. Sige, build natin ulit. O, kung gusto nyo, pwede rin naman cam image, no? Build na natin ulit. Okay, so here is this QR. Pwede nyo siyang i-scan and test it for yourselves. But again, remember, hindi siya laging tama, no? So, kailangan kasi clear yung image din natin or yung video na fini-feed natin sa kanya and walang ibang objects na nakapaligid. Kasi, baka mailagay niya dyan dining table kasi nakapatong for example yung cellphone mo sa dining table pero ang gusto mo i-classify is for example tissue. So dahil yan ay concept pa rin ng machine learning and artificial intelligence, hindi pa yan siya perfectly correct. Okay? So, pero nakagawa na tayo ng identifier na app. So pwede niyo itapat sa aso niyo or pusa niyo para makita kung ano yung possible result. Okay? Thank you. Goodbye.